At kaugnay ng paggunita ng World No Tobacco Day, makakapanayam natin si Engineer Emer Rojas, founder ng Tobacco Control Advocate na new voice of the Association of the Philippines at nagkaroon ng laryngeal cancer dahil sa paninigarilyo. Siya rin ang Global Cancer Ambassador. Magandang umaga, Engineer Rojas. Welcome sa News to Go. Magandang umaga. Okay. Long time no see. Oh, linawin lang po natin, kaya ganyan yung boses nyo dahil nagkaroon kayo ng laryngeal cancer at tinanggal yung inyong voice box. Yung vocal cords nyo, tinanggal na dahil apektado siya ng cancer. Cancer at pagka hindi tinanggal yung bukol na yun, maaaring kumalat ang cancer sa baga o sa may o kaya patag sa brain. Okay, so kaya tinanggal yung inyong vocal cords kasi nandun yung cancer. At kung hindi tatanggalin ay kakalat yung cancer at posibleng hindi kayo buhay ngayon. Tama mo yun. So ngayon, aside from the difficulty in talking, may nararamdaman niyo pa rin yung epekto? Well, alam niyo naman ang cancer, babalik-balik yan. Kaya yung monitoring ng isang cancer survivor is very important. Kailangan tuloy-tuloy yan. Kasi kagat, maaga ang cancer, dapat nalulumbo. Hindi yung kung kailan malala na malaki na naman yung bukol, doon mo pupunta. Punto ka pupunta sa doktor at magkaganon, malamang hindi mo na makakayanan. Dati meron kayong pinarinig sa akin ng recording ng boses nyo dahil dati nag-broadcast pa kayo sa radyo. Tama. Meron kayong pang-radyo na boses na may pagka-baritone at ngayon ito na. Nakaka-manghinayang na yun. At madalas mo nga sabihin kung alam mo lang na gano'n ang mangyayari, sana hindi na ako naninigarilyo. Okay, yung paninigarilyo ninyo, obviously, you've already stopped, no? Pero teenager pa lang kayo, sabi nyo sa akin, ay naninigarilyo na kayo at naging habit, halos naging lifelong habit hanggang nagkaroon na kayo ng cancer. How do you know na yung naging cancer ninyo ay galing sa paninigarilyo? Ang 95% of the time, pagka nagkaroon ka ng sumawod cancer o cancer sa lalamunan, ay ito ay dahilan ng paninigarilyo. Wala nang ibang dahilan. So halos lahat na nagkakaroon ng throat cancer. Yeah. Kasi alam naman natin, minsan di mo alam kung saan nanggagaling yung cancer. Coincidental lang, naninigarilyo. Pero in this case, you're almost sure, 100% sure na doon galing. Kasi halos lahat ng throat cancer ay galing sa paninigarilyo. At ganoon din ang statistic namin kung ilan ang naninigarilyo sa mga miyembro namin sa New Voice Association. Halos lahat, ilan na siguro mga 3 o 5 lang ang hindi naninigarilyo. Itong New Voice Association. So, association to ng mga cancer survivors, no? Yung survivors ng throat cancer. At puro parang robot din ang boses. Tama po yun. Mga walang vocal cords. Walang vocal cords. At just for those who are curious, ano bang ginagamit nyo para makapagsalita kayo? Ito po ay isang electro-larynx o isang vibrating machine. So, parang vibrator siya. Opo, na nire-replace yung vocal cords. Pagka wala to, wala. Okay. Walang boses. Yan ang yung vibrator ang nagbibigay ng sound sa inyong gustong sabihin. Tama po. Okay. And then ngayon ay ginagamit nyo itong bagong boses nyo, yung new voice nyo, para mag-advocate against tobacco. Kaya nagabang ko rin yung mga ibang mga miyembro namin. Lahat po kami ay parang naging mission na ito. Mission na dahil binigyan kami ng pangalawang buhay ng ating Panginoon na kailangan malaman ng publiko na ang paninigarilyo ay hindi talaga maganda sa katawan ng tao. Sinasayang 10 tao ang namamatay kada oras dahil lang sa paninigarilyo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, napakataas pa rin ng porsyento ng populasyon na nagsisigarilyo kahit sa kabataan. Di ba? May mga figures na gano'n. Malaki pa rin, pero percentage-wise, medyo bumaba na. Kaya lang, volume-wise, dahil lumataas ang populasyon natin, dumarami yung mga bata. Dumadami. Pero in percentage, bumababa. Kasi mas mahirap na ngayon mag-yosi. Kasi makikita mo, halos lahat na ng building, bawal mag-sigarilyo. Kaya marami kang makita
lalo sa mga call centers, no? Yung mga agents Ayaw. nasa labas. Oo. Doon sila nagbe-break para magyosi. Mukhang wala nang space sa mga loob ng mga buildings. Halimbawa, dito sa GMA, sa loob ng building, Bawal talaga na. matagal nang bawal magyosi. Bawal na. Yan nga nangangalungkot eh. Maraming kabataan ngayon ang naumaling na naman manigarilyo. Una, dahil malaki yung purchasing power nila, may pera nila dahil Doon na call center. pupunta ang Doon na mga pupunta. kinikita nila. Pangalawa, isa pa rin sa pinakamababang halaga ang sigarilyo natin sa Pilipinas. So, mas mura pa rin ang sigarilyo sa Pilipinas kaysa sa Isa pa ibang rin. bansa. Opo. Kahit meron na tayong sin tax. Di ba yung sin tax, yun ang purpose nun. Madadagdagan yung presyo, Opo. kikita yung gobyerno, at mababawasan yung paninigarilyo. Pero are you saying na kahit napatungan na yung Opo. presyo ay Mababa wala pa rin. masyadong epekto sa demand? Bawat base sa world prices, tayo pa rin ang pinakamababa yung leading brand. So kahit may natin. sin tax, Kahit kulang pa rin. Kulang pa rin. Kaya kailangan itusunod o susugan yung mga ibang tobacco control measures kagaya ng pagbabawal ng advertisement, yung promotion, at saka sponsorship. Dahil Di ba bawal na yun? Sinasabi nyo, yun ang isinusulong nyo ngayon, na yung pagbabawal ng advertisements, promotions, and Opo. sponsorships. Pero wala na tayo nakikita mga advertisements sa television. Halimbawa, wala po pamot sa media, wala po. Pero kung pupunta ka sa mga tindahan, sa mga tindahan, shopping meron pa rin. Yung point of sale, pwede pa rin. Meron pa rin po. Binabiolate pa rin po nila yung plan. Dapat sa loob lang, hindi yung signage mo na meron na mali at tapos sari-sari store ang pangalan. Ginagawa pa rin po nila yan. Bawal mo yun. Dapat mo, hindi nila. So sa ilalim ng ginagawa batas, yung kasalukuyang batas, ay maraming nangyayari pa rin ngayon na dapat bawal. yan. Bawal. Pero meron pa rin na pwedeng gawin. Halimbawa, yung point of sale advertising. Dapat, sa loob Sa likod lang. ng mga kahera, di ba? Opo. Makikita mo, may mga sigarilyo doon at may mga signage pa rin doon. Opo. So sinasabi nyo, dapat ipagbawal na rin yon. Kung sa loob mo ng kahera, pwede. Pero kung nasa labas ng tindahan, yun ang hindi. Sa labas ng tindahan. Hindi pwede. Okay, anong gagawin ng mga mamayan pag may nakita silang ganyan? Alam na nila ngayon dahil sinasabi nyo na bawal pala yon. Anong pwede nilang gawin? Kailangan i-remove nila yan. At magka ni-remove mo nila yan, kung sakop ng MMDA, sinisita yan. Kung sakop ng local government, sinisita po ng mga health officials. Kanino ng nila local isusumbong? Kanino isasabihin na may mga violation? Halimbawa, sa mga tindahan, may mga nakita silang karatula doon. May mga signage yung tobacco companies. Anong gagawin nila? Pwede mo nilang isumbong yan sa una, sa DOH, sa DOH. MMDA, o sa local government, Sa LGU. City Health Office ng local government, kagaya sa Marikina, napakaganda po nung sistema Marikina. nila yan. Kapag may nagsumbong dyan, pupunta yung health officer, tinatanggal mo yung mga signages. Tinatanggal. sa Sila labas. mismo nagtatanggal. Sila mismo. At saka dapat sa mga LGU offices, bawal na rin manigarilyo sa loob. Di Ay, ba? bawal na po Oo, talaga yan. minsan may napapansin pa rin tayo eh. Yung mga, lalo Pero yung mga lumulunod. medyo maluwag yung Masaway. enforcement. Opo. Dapat sitahin pala yon. Opo, dapat mo, kasi may civil service commission na ruling tayo ng pinagbabawal sa lahat ng gobyerno. Even yung private public cars ng mga nasasakyan ng gobyerno, bawal mo manigarilyo. Okay, today is World No Tobacco Day. You're the leader of an anti-tobacco advocacy group. Anong mga activities nyo ngayon? Ano bang gagawin nyo ngayon? Meron po tayong gimmick na konti sa Gimmick? mga MRT stations. MRT stations. Makakakita po kayo ng parang patay yan sa nakaiya, paper mache mo yun. Patay. Okay, Opo. kunyari lang yun na patay. Kunyari lang Paper yun. mache na biktima. Paper mache lang yun. At yun po kaya pagiging simbolo ng mga namamatay na dahil sa sigarilyo. Wala naman matatakot na pasahero dyan. Wala naman po. Halata naman na Opo. paper mache yun. Parang- Hindi naman mukhang Ay, totoo. opo, parang talagang tunay na tungkol-tuloy. Yan ang traffic health warning natin na babala upang malaman nila na maninigarilyo ay masama at walang itutulog na maganda sa katawan ng tao. At nandun din po yung mga miyembro ng New Boys Association at iba pa mga tobacco control. Para magpaliwanag. Para maliwanag mo kung ano ang ibig sabihin mo nun. Maganda mo yun. Nasa Rio, dito lang Cubao Cubao. Boulevard, MRT, At Cubao, North Avenue. North Avenue. Makikita niyo Okay, po so yun. maraming makakita niyan. Abangan ninyo, Marami po. mga kapuso. Opo. Sa mga MRT station ng Shaw, Cubao Farmers, Cubao Farmers. and North Avenue. North Avenue. Okay. Good luck sa inyong mission. Engineer Maraming Emer Rojas. salamat po. Maraming salamat. Founder ng Tobacco Control Advocacy Group
na New Voice Association of the Philippines at Global Cancer Ambassador.